Sa video na ito, i-explore natin ang norte ng Aurora Province. Kasiguran! So beautiful here, guys! Kung saan matatagpuan ng napaka-unique na dagat na mayroong mga swimming pools na tila gawa ng kalikasan. Pero bago ito marating, ibubusugin ka muna sa mga naggagandahang lugar na pwedeng daanan. Kaya pala, parang walang dumadaan dito. Na-experience din namin dito mag-camping sa pinakadulo mismo ng Aurora, kung saan walang kuryente, ilaw o signal. Pure nature lang at napakaganda. Kaya let's start our adventure here! Good morning, guys! Andito tayo ngayon sa Dipakulao, Aurora. At dito natin sisimulan ang adventure natin sa probinsyang ito. Let's go! Oo nga pala, guys, sa adventure na to is hindi ako nagsasolo. Andyan sa likod ko ngayon yung family ko, guys, kasama ko. Pero nakakotse sila. 5 oras na ako nag-ride. At ngayon papunta tayo sa ating very first destination. Ang isa sa pinakaunang magandang madadaanan when heading to the northernmost of Aurora ay ang Ampers Rock Formation. Saktong-sakto rin sa sunrise ang dating namin dito. Ang lakas ng agos. Kaya huminto muna kami to appreciate the beauty dahil nasa tabing highway lang ito mismo. Alright, guys, nandito tayo sa ating first stop sa adventure na to. At umaga pa lang at pinakauna, napaka-solid agad ang Ampers Rock Formation dito sa Northern Aurora. So dito kami nag-first stop. At ayan, napakagandang umaga, napakagandang weather, sasabayan ng ganyang gandang view. Napaka-solid. Bumaba at nagpicture rin ang family ko bago kami nagpatuloy ng biyahe. We made a short stop lang dito. So napakagandang view at dalampasigan na ito to take some pictures. Pero ngayon, we're proceeding, going more north para maghanap ng spot na mayroong magandang view at magandang spot kung saan pwede kami makapag-breakfast. So, let's go! Woo! Grabe! It's so beautiful here, guys! Sa totoo lang, mga scenic view pa lang dito while riding going to Kasiguran ay sobrang relaxing na. It's a mix of beach, coast, and mountains. Look at this, guys! Napakahabang tulay! Ang ganda! Sabi pala dito sa Northern Aurora, guys, ibang klase yung ganda kahit sa kalsada pa lang. Going to places, talagang mabibighani ka na sa ganda. Napaka-solid! Grabe! So beautiful! Tapos kita nyo yan, puro coconut trees sa paligid. What a beauty! Malapit na tayo sa Dinadyawaan. Sabi sa akin ng isang local na kakwentuhan namin kanina, mayroon daw magandang white sand beach doon. So yun yung goal namin na hanapin ngayon para doon kami magbe-breakfast ng baon namin na pagkain. And guys, also parang kailangan ko munang umitlip. Inaantok talaga ako. Kaya naman nang meron kaming madaanan na mapunong resort, sinubukan namin mag-inquire. Back out kami dito. Medyo mahal. Kung papasok kami dyan kami mag-stay at pahinga for a while, kailangan namin magbayad ng 100 pesos per person. Tapos iba pa yung cottage na nag-range around 700 to 1,000. Kaya kahit ramdam ko na yung pagod at antok dahil sa whole night sleepless ride, sinubukan pa namin umabante para makahanap ng cheaper option. Hanggang sa meron kaming pinasok na kanto kung saan nakita namin ang simpleng mapunong seaside resort na ito. Dito kami mag-stop over para magpahinga at kumain. So nakontrata namin na entrance fee lang babayaran namin, tapos maglalatag na lang kami. Parang hindi na kami kumuha ng cottage kasi hindi naman kami magtatagal dito. So ito yung resort natin. Dito, 50 pesos per person lang ang entrance, kaya 300 pesos lang ang nagastos namin para makapag-picnic dito. Malaki na natipid namin compared sa unang resort na pag-inquire namin. Wala lang kaming cottage at table, pero mas gusto namin yung mas tipid. Enjoy rin naman sa picnic style sa ilalim ng mga puno sa tabi ng dagat. Kaya hindi na namin pinatagal at kumain na ng umagahan.
Matapos humiga lang ako sa sapin sa buhanginan at natulog muna bago mag-proceed sa next adventure. Okay guys, paris na tayo dito sa area kung saan kami nagpahinga at nag-breakfast. Hindi ko na sa inyo masyadong naipakita tong lugar na to dahil wala na talaga akong energy kanina. Naghalo na yung antok at pagod ko. Para sa ating next destination ay pupuntahan natin ng isang sikat na falls na madadaanan lang rin along the way papuntang northernmost of Aurora. Alright, andito na tayo sa may pasukan papuntang Bulawan Falls. So, from main highway, sabi dito sa signboard, 4.5 km away. Napakaganda dito guys. Ngayon, nakakita tayo ng mga kapatagan kung saan yung mga nakatanim na palay. Kanina guys, puro mountain road, paahon, lusong, saka puro bangin. Ngayon naman ito, ang kaharap natin ngayon ay taniman ng palay at napakaganda at napaka-fresh ulit ng hangin. Woo! Let's go! Pagdating namin, sinimulan agad namin mag-explore sa falls. Okay guys, ito tayo sa Bulawan Falls. Merong entrance fee na 30 pesos per head and parking fee na 30 pesos para sa kotse and 10 pesos naman para sa motorcycle. Tingnan natin kung maganda ba talaga dito. Habang pakyat kami sa main falls, nadaanan namin ang mga mini waterfalls sa baba kung saan kapansin-pansin ang linaw ng tubig. So kung papansin nyo, habang umakyat tayo paakyat, itong falls na to is developed na. Kasi tulad nito, napakadaming mga built cottages for tourism. Pagdating namin sa main falls, swerteng-swerte rin na walang ibang tao. Alright, dahil talagang nakakaakit ang tubig dito sa Bulawan Falls, kami maliligo. Let's go! Okay, kailangan mo lang mag-ingat dahil malumot at madulas. Pero yung tubig, napaka-solid. Sarap! Solid! Napaka-sarap dito maligo! What's up? So ayun guys, napakasarap pagtampisa dito sa Bulawan Falls. Napakalamig ng tubig at napakalinaw. Mukhang napaka-fresh at napakalinis. So super sulit na sulit. Alright guys, kakatapos lang natin dito sa Bulawan Falls. Maganda guys, grabe ka presko yung tubig dito. So maganda siyang side destination talaga. So talagang na-refresh kaming lahat pagkatapos namin maligo dito sa Bulawan Falls. Pagkalabas namin ng main highway, ang una namin hinanap ay kainan kung saan kami pwede mag-lunch. Okay, so before kami mag-proceed further north dito sa Aurora, kakain muna kami ng lunch dito sa KFC na to. Lunch muna kami sa Pat's KFC. Nakakatuwa dito kasi 55 pesos lang ang isang meal ng rice and chicken. Alright guys, katatapos lang namin kumain and ang mission na namin ngayon is pumunta pa further north para humanap ng campsite namin for tonight. Yes sir! Grabe guys, yung mga scenic view ng kalsada dito, it reminds me of Bali, Indonesia. Parang gantong klaseng mga kalsada yung meron sa Bali na talagang napakaganda. Kasiguran! Woo! Matatagpuan ang bayan ng Kasiguran sa paanan ng Sierra Madre, isa sa northern towns of Aurora Province. Nasa 4 hours away ito sa kapital na Baler at isa sa pinaka-least explored area sa probinsya dahil sa layo, pero isa rin ito sa rason kung bakit preserve ang ganda ng lugar na ito. You've got to be kidding me, my dear hombre! Guys, malapit na kami kung saan kong pinaplanong mag-camp. Pero bago kami makarating doon, ito yung bumungad sa amin sa tabi ng kalsada. White sand, tapos ang ganda ng tubig, napaka-solid. Literal na dulo na ito ng Northern Aurora. Maraming resort sa area pero napili namin ay isa sa pinaka-raw or undeveloped pa. Pero sobrang mura. Halos wala na akong masabi. Mahigit 12 hours na kami nasa kalsada. Kaya halong relief at amazement ang naramdaman ko nang marating namin ang campsite for the night. Dito na tayo sa campsite na napili namin para for tonight.
and tingnan nyo, napakaganda dito. May mga greens, tapos yung dagat is blue. Sa ibang karatig na dagat niya guys is parang low tide or hibas, pero dito sa may spot namin may tubig pa din. So napakaganda. Mura lang dito guys, 50 pesos per head. Problema lang dito guys is wala tayong electricity. Sakto lang din kaming dalang ilaw, so yun ang isa sa mga problema namin. Pero sabi ko naman, pwede naman tayong matulog ng maaga if ever na wala talagang ilaw. Kaya binaba na agad namin ang mga gamit at simulan ng mag-pitch ng tents. Kahit mga pagod ay tulong-tulong namin sinet up ang camp. Sinimulan na rin namin magluto ng gabihan habang maliwanag pa. Dahil wala nga kaming ilaw dito, eto, nag-snack na kami and coffee while nag-iihaw ng chicken. Solid! So napakamura dito sa resort na nakuha namin for our overnight here in Northern Aurora. Anyway guys, I think that's it for today, and marami pa tayong adventure for tomorrow. So, see ya! Kakagising lang namin, pero kagabi isinulan kami ng malala dito sa campsite. Ang plano sana namin is pupunta tayo sa isang parang hills kung tawagin nila, kung saan merong magandang view. Pero ngayon is feeling ko makakancel yun kasi for sure na maputik yung dadaanan namin doon. Diretso na lang kami sa pinaka main highlight ng trip na to, kung saan yung tinatawag nilang swimming pool sa gitna ng nature. So tingnan natin. Bago kami mag-unpitch ng tents ay nagluto muna ng breakfast si Mama. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay muling bumuhos ang malakas na ulan. Lilipat kami dito sa may Baliti Tree kasi dun sa Kubo dumating na yung mga nakapag-reserve sa kanila. Naka-reserve na kasi yun sa ibang mga guests. So lilipat kami doon since umuulan pa rin kasi mas less yung ulan doon. Doon kami magpapatuloy ng pagluluto at doon din kami kakain. Hindi talaga may iwasan ng mga unexpected na challenges habang nasa adventure kayo. Pero okay lang, at least na-experience namin sumilong sa ilalim ng isang malaking Baliti tree. Alright guys, as you can see, ang weather natin dito sa Northern Aurora for our second day is napakapangit since last night umuulan. Kaya kahit yung pagtulog namin guys is nagambala kasi hindi talaga namin ina-expect na may pag-ulan pa pala sa lugar na ito. So ngayon guys, apektado yung itinerary natin due to rain. Dapat may dalawa pa tayong pupuntahang locations sa trip na to, kaya lang na-cancel dahil talagang hindi tumitigil yung ulan. So ngayon guys, we're going to the finale, which is I think yung pinaka-highlight talaga sa lugar na to, which is yung Tibo Tidal Pool. Let's go! By the way guys, karamihan pala ng places dito is walang cellphone signal. So kung nagpaplano kayo na mag-remote work from here or ina-expect nyo na merong strong internet connection, hindi guys. Most places here is walang signal. Ayan guys, so parang makapal na kagubatan pa yung dinaanan natin papunta dun kung saan tayo nag-camping. Pagdating ko dito nagtaka ako dahil wala akong kasabay kahit mga locals. Tama pa ba itong dinadaanan ko? Shit! What? Hindi pwede dito. Ibang daan pa na daanan ko guys. Kaya pala, parang walang dumadaan dito. Babalik tayo guys, kasi baka hindi magkasya dyan yung side panniers ko din. Saka nakakatakot. Di ko tested kung okay ba yung tulay na yan kasi wala din tao dito eh. So basically, bumalik tayo kung saan tayo nanggaling kanina. Dito rin pala yung daanan kasi tinuro sa aking daanan ni Maps kanina dun sa may tulay. Napakalit na tulay pala nun. I think nasa tamang daan na tayo. Pero yung ulan hanggang ngayon hindi pa tumitigil. Grabe, parang tag-ulan ang panahon ngayon dito. March na March. By the way guys, yung mga kasama ko puminto daw pala siya sa gasoline station, saka nagkape at nag-CR. Tapos sinabihan ko sila na yung tinuturo sa Maps pag nandun ka sa bayan is mali.
Mga 45 minutes sa papasok para marating ang Tibol Tidal Pool. Meron kang madadaan na tabing dagat, mga bulubundukin at putikan kung saan merong mga ginagawang kalsada. Pagdating, kailangan mo lang mag-register at bayad ng 10 pesos na environmental fee saka ka pwede pumasok. Naging extra challenge ang pagpasok dahil naging maputik at madulas dahil sa walang tigil na ulan. But yeah, look at that. Ang lakas ng alon. Medyo nahirapan lang rin yung sedan natin guys, pero kinaya rin naman. Guys, nakahanap na kami ng spot dito. Ayun yung motor natin at ito yung spot na kinuha namin. So, tatayo kami ng extra bubong dito sa spot para at least mas malawak. Matapos ay agad na rin kaming naligo. Basa na rin kami eh. Napakalakas ng timing namin guys na pumunta kami dito. Summer season, tag-init na. Officially tag-init na dito sa Pilipinas. Pero tingnan nyo naman dito, non-stop pa din ang ulan. Let's go! Hindi ko sure kung ito yung tawag nyo na guys na tidal pool na parang nagkakaroon ng swimming pool sa gitna nito mga batuhan na to. But yeah, look at that guys, napakaganda. Tapos yung view mo is yung Pacific Ocean. Hindi ko alam kung Pacific Ocean yan, but yung napakagandang dagat na yan na merong malakas na agos. Kakaibang beauty ang nakita namin dito. Hindi po mukhang galit pero maganda pa din. Bawal maligo sa mismong dalang pasiga na yan. Dapat dun ka lang mismo sa mga tidal pool na nabuo sa batuhan. At yung pinakasikat na pool dito ay itong malapit sa malaking bato dahil nandito yung pinakamalalim. Nakakatuwa dito dahil napaka-unique na experience ang maligo sa mala swimming pool na gawa lang mismo ng kalikasan. We're bound to go home, so I guess I'm going to end the video right here. Thank you so much for watching, and I hope to see you in my next video. Bye.